Balita ko pare, nagke-crave daw yung misis mo ng lumpiang sariwa ah. Bakit kaya? Siguro hindi na sariwa yung lumpia mo. Eh kung ako sa'yo, igagawa ko na yung misis ko nito bago pa siya maghanap ng panibagong lumpiang sariwa niya. Siyempre joke lang yung guys, tara turuan ko kayo paano ko ginawa to. Nagbasag nga lang ako ng 2 itlog dito sa isang malaking bowl tapos nilagyan ko ng 1 teaspoon ng asin. Nilagyan ko rin ng 2 tablespoon ng mantika yan tapos 1 basong tubig. After na nilagyan ko na yan ng harina siguro mga 2 cup lang. Mas maganda medyo malabnaw kasi para mas maganda yung texture ng lumpia wrapper natin. Kapag may mga buo-buo na natitira salain mo na lang kasi lumulutang naman yan eh. Next naman natin nagsalang ako ng pan dito at tinunawan ko lang yan ng butter. Kapag nasalangan nyo na ikot-ikutin nyo lang siya para magpantay yung mga walang laman or yung mga butas-butas. May mga nagkamali rin ako na ginawa dito medyo napunit, yung iba naman nabutas. Pero syempre kasama sa proseso yan unang pagkakamali mo no. Kasi ako first time ko lang din gumawa nito pero dahan-dahan ay nakakabisado ko na rin. Pagkatapos ko naman gumawa ng lumpia wrapper ito nagsalang na ako ng kawali at naggisa na ako dito ng bawang at sibuyas. Naglagay nga rin pala ako ng 1/4 na giniling no. Kahit anong giniling guys, kahit giniling na manok pwede na yon. Tapos ayan sinunod ko na nga tong kamote at saka yung carrots. Baka magtataka kayo guys bakit kulay pula yung carrots, red carrots kasi yung nabili ko. Kadalasan nga sa makikita nyo na nagluluto na ito ay yung ubod daw yung ginagamit nila at saka naman yung singkamas. Kaya lang ito lang yung available sa mga nabili ko kaya ito na lang yung ginamit ko. Yung carrots, kamote, tapos yung cabbage. Tapos ayan, tinakpan ko lang hanggang sa maluto na yung gulay. Sunod naman na nagayat lang ako dito ng mani kasi tinamad ako ilabas yung blender namin na maliit kaya yan minano-mano ko na nga lang. Sunod naman nun ay gumawa lang ako na itong parang sauce ni Manong pero para sa lumpiang sariwa yan guys kaya sobrang lapot din yung ginawa ko. Kung di nyo alam kung paano gawin yan, search lang kayo sa YouTube guys, basic lang yan. Ito na nga pala yung lumpia wrapper na nagawa natin. Ang ganda 'di ba? Pero meron din tayong mga nagkamali na pangit yung kinalabasan, bali hiniwalay ko na lang. Naka-ready na din yung pan-toppings natin, yung gulay at saka yung lettuce para sa pang-props natin no, para gumanda yung pagkakagawa ng lumpiang sariwa natin. Step by step lang naman yung paggawa nito. Lagay mo lang yung wrapper, yung lettuce, tapos lagay mo yung gulay na niluto mo, tapos yan, i-close mo na lang yung wrapper niyan guys. Paulit-ulit lang naman yung gagawin nyo at ganun lang kadali. At ayan, meron na tayong homemade lumpiang sariwa. Lalagyan mo na lang ng sauce yan at saka ng mani. Ang arte ko gumawa no. Ganyan kasi ako guys, kapag may ginagawa akong isang bagay, gusto ko maganda yung kinalalabasan no. Parang magiging passion mo na yan eh. Kapag mahilig ka talagang gumawa ng mga pagkain ay gusto mo talaga malinis yung kinalalabasan. Alam nyo ba guys, yung huling kain ko kasi nito, siguro mga nasa 10 years ago na din no. Siguro mga nasa 15, 17 pa lang ata ako nun. Tapos lagi pa dumadaan sa newsfeed ko to kaya naisipan kong gumawa. Alam nyo ba yung sa Tondo, yung mga street vendor doon, yung mga nagbebenta nito, yun natatakam ako kapag napapanood ko eh. Kaya alam nyo naman dito sa Japan guys, hindi naman kagad makakabili ng mga Pilipino food, lalo na tong lumpiang sariwa. Wala pa ako nakikita na may nagbebenta nito sa Japan, kaya naman naisipan ko na ako na nga lang yung gumawa para naman fresh na fresh from the bat. Ano daw? Fresh from the bat? O, di ba? Meron na tayong homemade lumpiang sariwa. Saan ka pa, par? Gumawa ka na nito, baka maghanap na yung misis mo ng bagong lumpiang sariwa. After 2 hours nga ng preparation ko, ayan, tinawag ko na si Mami Cherry, kakagising lang niyan. Bali, first time nga pala matitikman to ni Mami Cherry, kaya akala ko ay hindi niya magugustuhan kasi halos gulay naman lahat to guys eh. Mahilig naman si Mami Cherry sa gulay kaya lang baka hindi niya kakon magustuhan yung combination nito. Pero nagkamali pala ako ng akala kasi nung matikman ni Mami Cherry parang ayaw ng tigilan no. Nagustuhan niya talaga lalo na yung sauce na matamis na binabahog dito sa may lumpiang sariwa. Now guys, after 10 years ngayon sobrang nasatisfied talaga ako kasi sobrang tagal ko na talagang hindi nakakatikim na ito ulit ng lumpiang sariwa. Habang kumakain nga kami napapatingin nga si Ate Sauri, hindi ko alam kung gusto ba niya kaya pinatikim ko na lang sa kanya. Pero sabi naman niya ay masarap naman daw kaya yun umulit pa. Sarap guys. Hindi siya ang dami na siya. Si Bochog naman ay tinitignan lang niya yung kinakain namin. Kaya lang nung sinusubukan naman namin ng gulay ay ayaw naman kainin no. Nilalasahan lang niya yung kutsara. Medyo nabitin pa nga si Mami Cherry sa sauce kaya yan, binahugan ko pa yung natira namin. Binigyan ko na nga lang si Bochog ng biskwit eh. Kaya lang guys, binabalibag kapag ayaw niya eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata arigatou gozaimasu. Ngek ngek ngek. Bye bye.